welcome to my channel. So for today's video, I just want to share with you guys some thoughts, some ideas, and some informations with regards to online business or online shop business. So, alam ko marami sa inyo ang gustong magsimula or mag-start mag-online business. Interesado kayo na malaman ang iba't ibang informations tungkol sa paano magsisimula, kung paano mag-resell, saan makakuha ng mga supplies. Just keep on watching and I'll try my very best para ibigay sa inyo yung mga informations na sa tingin ko ay talaga makakatulong sa inyo. So, pasensya na muna kasi ganito yung damit ko. Yan, pambahay lang talaga. Walang ayos-ayos yung mukha, no? Kahit yung buhok, ganyan lang. So, kasi ngayon, diba, may online shop ako. And as of this moment, kaya ako talaga to naisip na i-vlog is nag-aayos talaga ako nun para sa online shop ko. Ayan, nakikita nyo naman kung gaano kakalat, diba? So, ayan, gusto ko lang mag-share sa inyo kasi alam ko na maraming gusto ng magkaroon ng extra income, mga part-time. So, yun, sorry na ang haba ng intro ko. So, let's start into 3, 2, 1. So, simulan natin sa kung ano yung mga kailangan natin para mag-start mag-online shop. So, ano nga ba? Unang-una is kailangan mo ng lakas ng loob. Yung lakas ng loob na yun, yung gagamitin mong puhunan sa pag-start ng online shop mo. And in addition to that, madami din yan, hindi lang yung mga negative thoughts mo. Meron dyan mga tao na panay negative yung sasabihin sa'yo or kino-question nila ikaw eh. Parang sabi, bakit ka mag-online shop? Naghihirap ka na ba? Or, bakit ka nag-online shop? Siguro buntis ka na, ano? Kasi alam mo, ang daming iniisip na, bakit siya mag-online shop? Eh, ganito, ganyan, diba? Ang daming chismis, ang daming issues na mapupunta sa inyo. So, kailangan nyo ng lakas ng loob. Kailangan nyo tibayan yung loob nyo. Next is, syempre, para mag-start ka ng online shop mo, kailangan natin ng supplier. So, saan nga ba? Or sino nga ba yung pwede natin gawing supplier? So, ako, nung nag-start pa ako, syempre, hindi ko pa alam kung saan pwedeng makakuha ng mas mura or mas okay na quality. So, nag-start ako na mag-resell. So, if you want to start an online business, pwede kayo mag-start muna kung medyo alanganin pa kayo or medyo busy pa kayo, hindi nyo pa maifu-full time yung pag-online shop, pwede muna kayo sa pa-resell. So, ganun ako, nangyari ako na nag-resell ako, nagkakaroon lang ako ng mga minimal na commission, pero okay na ako doon kasi siya yung nagpo-post, ginagrab ko lang yung picture. Ay, take note if magre-resell kayo, humingi muna kayo ng permission doon sa pagre-resellan nyo. Kung pwede bang i-grab na lang yung pictures nila or humingi kayo ng picture nila kung merong mga watermarks, humingi na lang kayo doon na sabihin nyo na, ito yung ipopost ko po sa social media para po makabenta ako or ganto ganyan. So, yung iba, sinasabi na, pumunta kayo sa Taytay, pumunta kayo sa Divisoria. Eh, yung iba, syempre malalayo, diba? Katulad namin, malayo kami sa Divisoria, malayo kami sa Taytay. So, kailangan ko talaga maghanap na supplier na kahit papano is mas mura yung binibigay compare dun sa iba, pero okay yung quality. So, yun, kailangan yung pagtuunan ng pansin kung saan kayo kukuha ng mga items nyo, ng mga ibebenta nyo, kasi kailangan good quality siya, pero affordable kahit papano sa mga tao, lalo na sa target market. So, yung pangatlo na gusto kong idagdag pala is kailangan risk taker kayo. When I say risk taker, pag pumasok ako dito, dalawa lang yung posibleng mangyari. Possible na kumita kayo or possible na mabankrupt or parang malugi. Yun, malugi kayo. So, taker kayo pero wala kayong budget or yung risk taker na meron kayong budget. So, ganito yan. Pwede kayong mag-on hand or pwede kayo yung pre-order. When I say on hand, kukuha na kayo ng mga items. Ikaw na, kunyari, meron ka ng supplier, kukunin mo na or titingin ka na sa supplier, ito, mukhang maganda to, mukhang mabibenta to. So, kukunin mo na, ibabayad mo na, or, yun na, maglalabas ka na ng pera, magka-cash out ka na, and, ayun na, nandito na kunyari yung items mo, and then, doon sa on-hand mo na nasa yun na, syempre, naglabas ka na ng pera, kailangan yun lahat, or almost doon sa nakuha nyo na i-on hand is mabenta nyo para bumalik agad yung kita nyo. And then, once na bumalik, pwede ulit kayong mag-on hand and then, kukunin nyo ulit, ibebenta nyo ulit. So, pwedeng ganun yung sa on hand. And then, yung sa pre-order naman, yun yung magpo-post nga kayo ng pictures sa mga social media. And then, once na may umorder, gusto ko ng ganito, size ganito, color ganito. Once na nakuha nyo na yung details, tsaka nyo kukunin dun sa supplier. So, ganito yan. Kapag on hand, meron kasi yung mga pros and cons. So, isa sa disadvantage kapag nag-on hand ka, hindi
hindi 100% sure na mabibili lahat ng in-on-hand mo. Kasi pwedeng maganda sa paningin mo mabibenta mo siya, pero sa paningin ng mismong customer mo, mismong buyer mo, hindi ko siya type, hindi ko siya prefer para sa akin. Hindi ganito yung gusto kong shape, hindi ganito yung gusto kong kulay, ganyan. And yung size. And then, yung pagdating naman sa pre-order, ang mahirap naman kasi sa pre-order, minsan may mga pasaway din ng mga supplier. Yung ibang supplier na naranasan ko, edi pre-order na. So, binigay na sa akin yung preference nung customer. Kaso nga lang, pagdating dun sa supplier, tatanong ko, available po ba to? Ganyan. Sabihin, oo. Pero once na pumunta ka na sa kanila, sabihin na, ay ma'am, naubos na po, nakuha na po. So, anong gagawin mo? Paano mo lulusutan yung gano'n na, ayun nagsabi ka na sa customer mo na meron na po. So, possible na mapahiya ka doon sa customer or hindi na talaga umulit sa'yo yung customer kasi isipin niya na, ay, naka-order na ako dyan. Pero hindi tama yung binigay niya sa akin na items. So, ayun, kailangan talagang mag-isip kayo kung i-on-hand nyo ba or i-pre-order kasi parehas yan may process. Kailangan nyo i-balance. The fourth one is kailangan marunong kang kumilatis ng tao or ng kausap mo. Ganito yan. Kung hindi mo kilala yung gustong bumili sa iyo, pwede kasing scammer yan or yung mga bogus buyer or joy reserver, mga ganyan. So, para kasing almost same din kasi yung bogus buyer and joy reserver. Yun nga lang. Sa joy reserver kasi more on reservation, ganyan. Walang perang involved. Samantalang din sa bogus buyer, pwedeng magkaroon ng pera na involved. Kailangan isipin nyo din pag may nagsabi sa inyo na, pwede po bang mag-resell? Kung kayo yung seller and merong nagtanong sa inyo na pwede bang mag-resell, isipin nyo or kilalanin yung mabuti yung magre-resell sa inyo. Kasi meron akong naranasan na sinabi nga na, pwede po bang mag-resell? So ako kasi, pag may nag-resell sa akin, binibigyan ko ng discount. Depende na lang sa kukunin niya. Kung sa kanya, yung iba kasi, nagpapa-resell, pero meron silang specific o kailangan umorder ka muna ng 10 items, tapos siya ka bibigyan ng discount. Ang nangyari kasi sa akin, dinerecho ko siya agad na, sige, natanggap ako ng reseller. Ayan, natanggap kasi talaga ako ng reseller, pero ang gawa ko kasi, binibigyan ko agad ng discount per item, or kung maramihan man, is yung sa bulto na talaga. Binibigyan ko siya ng discount, wala akong required kung ilan ba, or kailangan ganito, madami ka kaagad order sa akin. Hindi ako ganon. So, nagdi-discount agad ako. So, may nangyari sa akin na, sige resell ka, natanggap naman ako, ganyan. So, binigay sa akin yung details, ganyan. And then, edi, umorder na nga. Discounted yung item niya. Pero, ang nangyari, kaya lang pala niya sinabi na, ate, pa-resell, gusto niya lang ng discount. Pero, hindi na siya ulit na bili sa akin. Hindi na siya nag-post, hindi ko siya nakita nag-post ng mga items na sinabi niyang ire-resell niya. So, ako medyo nasakta naman ako kasi pwede mo naman sabihin na na hindi ka naman talaga magre-resell. Gusto mo lang maka-discount. Pero sa shop ko kasi, meron din akong wholesale price and retail price. Kahit hindi ka reseller, kahit customer ka lang na hindi nagre-resell sa akin, kapag nag-wholesale, meron kang discounted price. And kapag retail, yun na talaga. So, hindi talaga ako unless yun, wholesale or reseller ka. Pwede siyang magbulto and then yung bulto na yun, tsaka niya ibebenta. So, sa pag-online shop, kailangan mong mag-effort. Ito yung sinasabi ko sa'yo, madaming kinds ng effort. So, pwedeng involve yung money dun sa effort. When I say involve yung money, ano ba yung sinasabi ko? Ito, may papakita ko sa inyo. Ayan. So nakita nyo, ayan. When I say involve money, bumili ako ng itong fur, may fur na ganyan. Bumili ako ng ganito, na board, na may letters. Pag-online shop, kailangan mo mag-effort. Kailangan mo bumili ng mga pang-background, ganyan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na kailangan, pag mag-online shop kayo, is mag-effort kayo. So, dito pa lang sa pagkuha ng letters nyo, no? At pag dikit-dikit niyan, syempre, hindi naman lahat ng ibebenta nyo. Halimbawa, katulad nito, nilalagay ko, sexy top. Hindi naman lahat ng, ng binibenta nyo is sexy top, diba? So, tatanggalin mo yan, hahanapin mo na naman yung letters. Hindi lahat small to medium, hindi lahat 160, hindi lahat brand new. So, iyan, iisa-isahin mo yan, papalitan mo yung damit, pipicturean mo na may ganyan. So, ayan, diba? So, kailangan mag-effort talaga kayo
pag mag-online shop kayo. Next, kailangan meron kang courier na talagang alam mo na legit and maganda yung service. Ang hirap gumamit ng courier or maghanap ng courier na okay yung service. Meron naman na okay yung service, mabilis yung mabilis yung pag-deliver, yung pag-receive. Yun nga lang, medyo pricey compared dun sa iba. So, kailangan nyo maghanap ng courier na medyo affordable kahit papano, pero at the same time, maganda din yung service na binibigay nila sa customers. And then, kailangan hindi lang panay social media yung way nyo para mabenta nyo yung mga products or items nyo. When I say, kunyari, nag-on-hand ka, yung on-hand mo, hindi lahat mabenta or hindi nabebenta. So, kailangan mag-isip ng ways, paano ko ba ito mabebenta? So, ako, ang gawa ko, kunyari, may hindi ako nabenta na na-on-hand ko. Ang gagawin ko, ngayon, nagtatrabaho na ako, dinadala ko sa trabaho lahat ng mga items ko, lahat ng mga tinitinda ko na on-hand. Kailangan nyo talaga ding mag-effort para mabenta nyo lahat ng i-on-hand nyo or lahat ng items. Next naman is about sa pricing, sa pagpa-price. So, dalawa kasing klase ng mga sellers. Yung isa is yung iniisip na, okay lang maliit yung tubo ko. Kasi, kahit maliit yung tubo ko, madaming customer ang maaakit. Kasi mura yung products ko, mura yung mga items ko. Kahit mura, kahit onti lang yung tubo, bawat item, madami namang customers. So, madami pa rin, in the end, yung makukuha ko or malilikom ko na kita. And then, yung isa naman is, medyo tataasan ko. Kasi, paano kung nalugi ako? Paano yung pamasahe ko? Paano yung effort ko? So, sa pagpa-price, kailangan yung kailangan yung pag-isipan mabuti paano nyo siya ipa-price. Kailangan i-consider nyo din hindi lang yung mismong inilabas nyong pera doon sa kung magkano yung nabili nyo. Kapag nag-markup ka, isipin mo lahat, hindi ko naman sinasabing kailangan yung taasan ng sobra, pero kailangan i-consider yung pagod nyo, yung effort na binigay nyo, ganyan-ganyan. So, madami kayong pwedeng i-consider, pero nasa inyo na yon kung alin kayo doon sa sino kayong seller doon sa dalawa na nabanggit ko. So, kailangan i-balance yung maigi, and isipin yung maigi kung patok ba siya or yung price niya is okay ba, magiging affordable pa doon sa target market nyo. So, ayun, I think nasabi ko na sa inyo yung ibang naisip ko ngayon na mga ideas, mga random thoughts when it comes to online shop business. So, I think, ayun, wala akong nakalimutan. Pero kung may nakalimutan man ako, yun nga, comment down below na lang kung ano yung mga ideas nyo about this one. Pero ayun, disclaimer lang guys, kahit ilang years na ako sa pag-online shop, onti pa lang naman yung mga likes. Onti pa lang yung likes nung sa page ko. Baka kasi nag-expect ka, 1,000 ito. Tagal na pala dito sa online shop, ganyan-ganyan. So, hindi naman. Kasi nga, patigil-tigil ako kasi may, nag-aaral ako noon. And then, ngayon, nagtatrabaho. And then, ang hirap maghanap kasi ng supplier noon. So, medyo naghanap ako ng okay na supplier. Kasi ayoko din naman mapahiya sa mga customers or sa mga buyers ko. Ayun, hindi madali ang pag-online business. Hindi ko to sinasabi para i-discourage kayo, pero sinasabi ko to para umpisa pa lang, meron na kayong, kumbaga, magkaroon na kayo ng puhunan ng lakas ng loob. So, ayun, if you like this video, just click thumbs up. Don't forget to comment down below yung mga gusto nyo pang idagdag. Ganyan, share this video sa mga kaibigan nyo or sa mga kakilala nyo na gustong mag-start ng online shop business. So, ayun lang. That's it for today's video and I'll see you on my next one. Don't forget to subscribe, Maratibo on YouTube. Bye!